Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. So according daw sa psychology, kung ano daw ang madalas na umuubos at kumakain ng oras at lakas mo, yan daw ang nagiging sentro ng buhay mo ngayon. So ulitin ko po, no? Kung ano daw ang madalas na umuubos at kumakain ng oras at lakas mo, yan daw ang nagiging sentro ng buhay mo ngayon. Ngayon, kapag kayo tatanungin, ano ba ang madalas umuubos at kumakain ng oras at lakas ninyo? Halimbawa, sa simula pa lang ng umaga hanggang sa gabi, puro ka Facebook at TikTok. Nako, baka naman, ito na ang nagiging sentro ng buhay mo ngayon. Matibo bang kakagising mo pa lang, una mong tatamputin, cellphone. Ayan, okay. O kaya naman, puro katawag at text o chat kay ganito, tapos palagi siya ang kasama mo, at palagi kang nag-e-effort sa kanya, nako, baka naman, siya na ang nagiging sentro ng buhay mo ngayon. O kaya sa isang buong linggo, puro ka trabaho para kumita ng pera. Baka naman, ito na yung nagiging sentro ng buhay mo ngayon. O ngayon, saktong-sakto, March 3 ngayon, no? March 3. 3-3. Ako, sigurado yan. May sale na naman ngayon sa Lazada at saka, Shopee. Ako, may iba sigurado, nagpuyat pa para lang para sa sale, no? Yung iba, nag-aabang pa ng ibang sale sa ibang mga, baka naman, ito na ang naging sentro ng buhay mo ngayon, kung kayo tatanungin, saan umiikot ang buhay mo ngayon? Ano ba ang nagiging sentro ng buhay mo ngayon? So, sa ating po mga pagbasa ngayon, ay pinapakita yung pag-redirect o pag-reorient ng ating buhay sa Diyos. Maririnig natin sa ating unang pagbasa na nung binigay ng Diyos ang 10 utos, ito ay pag-realign ng buhay ng tao sa Kanya. Nung binigay ng Diyos ang 10 utos, ito ay pag-realign ng buhay ng tao sa Diyos. Kung mapapansin nyo, di ba, ano ang unang utos na sinabi ng Diyos sa mga Israelita? Sige nga, kung nakikinig kayo, ano yung unang utos ng Diyos? Ano yung unang utos ng Diyos? Uy, 10 Commandments yan, hindi nyo alam. Ano yung unang utos ng Diyos? Huwag kayong matutulog. Ano po? Parang hindi na kayo sumasagot. Ano po unang utos ng Diyos? Huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yun yung pinakauna. Ako ang Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa Ehipto. Dapat ako ang inyong Diyos at wala nang iba. Pinapaalalahanan ng mga tao na dapat wala na silang iba pang magiging sentro ng buhay nila. Wala nang ibang dapat maging Diyos maliban sa Kanya. Bakit po? Kasi yung mga Israelita, bago sila lumaya sa pagkaalipin sa Ehipto, marami silang Diyos-Diyosan. Sumasamba sila sa maraming Diyos-Diyosan. Ngayon, sinasabi ng Diyos, ang unang utos niya ngayon, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At syempre, sa ating ikalawang pagbasa, sinabi naman ni Pablo sa mga taga-Korinto, na karamihan sa mga tao doon, mga Hudyo at mga Griego, sinabi naman niya na si Jesus ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Bakit? Kailangan pang sabihin ni Pablo yun? Well, para po sa mga Hudyo at mga Griego, naghahanap sila ng ibang sentro. Naghahanap sila ng ibang bagay. Bakit? Ano bang hinahanap ng mga Hudyo at Griego? Yung mga Hudyo, naghahanap ng mga milagro, ng mga tanda. Yung mga Griego, naghahanap ng karunungan. Naghahanap sila ng ibang bagay. Kasi yun yung sentro ng buhay nila. Pero ano sinasabi ni San Pablo, Wala na kayo dapat ibang hanapin pa dahil lahat ng ito makikita nyo
kay Jesus. Dahil siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. At syempre, sa ating pong Ebanghelyo ngayon, narinig po natin yung event kung saan, si Jesus ay ipinagtabuyan lahat ng mga nagtitinda at namamalit ng pera sa loob ng templo. Templo na dapat ay tahanan ng Diyos. Lugar kung saan dapat magdasal ang mga tao. Kung dati-rati ang templo naging sentro kung saan magdadasal at makikita ng Diyos ang tao, ay makikita ng tao ang Diyos, ngayon, nagiging sentro ito ng mga material na bagay. O dito ka bibili, itong bibilihin mo. Ngayon yung atensyon ng tao, hindi na sa Diyos Nandun na sa mga sakripisyong kailangan nilang ialay sa Diyos. Kailangan ganito, kailangan ganyan, ito dapat bilhin, ito dapat. Kaya yung atensyon ng tao, wala na dun sa Diyos. Kundi dito sa mga material na bagay. Kaya ngayon sinasabi ni Jesus, na siya na yung bagong templo. Wala nang kailangan pa ng sakripisyo at altar ng sakripisyo. Wala nang dambana. Dahil ang kanyang katawan ang magiging sakripisyo at dambana ng sakripisyo. He is now the sacrifice and the altar of sacrifice. Siya na ang bagong templo ng Diyos. Magiging sentro lahat ng worship. Lahat ng tuon natin dapat nasa Kanya na. At siya ang magdadala sa Kanyang Diyos Ama. Ang Diyos ang sentro at dapat maging sentro ng buhay nating lahat. Pero nakakalungkot lang sa mundo natin ngayon, maraming mga tao, hindi man natin napapansin, marami sa atin nagkakaroon ng mga sariling Diyos-Diyosan. Sentro ng buhay natin ngayon. Sa kanila umiikot ang buhay natin ngayon. Nandyan yung gusto ang kasikatan, nandyan yung gusto yung posisyon, nandyan yung gusto yung mga material na bagay, nandyan yung nagiging sentro yung mga love life nila, at marami pang iba. Minsan nga, naisasantabi na ang Diyos sa buhay natin. Nawawala na ang Diyos sa sentro ng buhay natin. Minsan nga po, pag ako po ay kailangan pumunta sa ibang lugar, madalas, dahil wala naman po akong sasakyan, madalas po, nagga-grab lang po ako, kaya angkas, pag mura. So, minsan nga po, Sunday, so nag-angkas po ako noon, Galing po sa isang simbahan, pauwi na po doon sa parokyang pinanggalingan ko po, sa Resurrection, sakto po doon sa pagsakay ko po, hindi ko po sinasabi na pari po ako kasi hindi naman ako nakasibilyan lang po ako pag pumupunta po ako sa simbahan. So, syempre, kwentuhan doon sa driver, kuya, kamusta kayo? Kamusta ang biyahe? Blah, blah, blah. Ayun naman, okay naman po. Ilan na pong anak? Kuya, blah, blah. Tapos, tatanong ko, kuya, linggo ngayon nagsimba ka na ba? Tapos, sabi, hindi po. Daming ginagawa. Busy ako, daming trabaho. Kailangan pang kumayod. Kuya, 1 oras lang naman yung misa. Hindi, kuya, maraming kailangan gawin Magtatrabaho muna ako. Okay. So, pagdating po namin doon sa, kumbento, saktong-sakto, meron pong imahe ng may imahe po ng resurrection doon sa may tapat ng kumbento. Tapos napatingin siya. Tapos sabi niya sa akin, dito po kayo nakatira? Opo. Tapos tumingin siya ulit sa akin. Taga-simbahan po kayo? Opo. Pari po kayo? Opo. Ay, sorry Father. Magsisimba na po ako sa susunod na linggo. Magsisimba na po ako sa susunod na linggo. Diba? Pero kung tutusin, diba? Nangyayari rin po yan minsan sa karamihan sa mga tao, Okay, sige. Ito na muna ang pa-priority ko. Ito na muna magiging sentro ng buhay ko. Nakakalimutan natin yung dapat maging sentro ng buhay natin. Well, dear friends, as we continue our Lenten journey, let us reorient our life to the real center of our life, who is God alone. Amen.